Ang kwento ni Tomby. Ang kwentong ito ay hango sa totoong buhay. Mula ito sa isa nating tagapakinig. Naitago na lang natin sa pangalang Duroy. Taong 1981. Carles, Iloilo. Ano bang nagawa kong kasalanan para parusahan niyo ko ng ganito? Diyos ka ba? Pero bakit ako? Ano? Sumagot ka. Bakit ang pamilya ko? Bakit sila? Kung totoong may milagro, ibalik mo sa akin ang pamilya ko. Wika ni Duroy habang nakatingin sa langit. Malakas ang buhos ng ulan ng gabing yun. Hindi alam ni Duroy ang gagawin ng araw na mamatay ang buong pamilya. Isang trahedya kung saan maraming buhay ang nawala. Ayon sa kwento, pauwi na ang pamilya ni Duroy galing sa libing ng kaanak. Ngunit dahil sa masamang panahon at nakainom ang bus na sinasakyan, aksidenteng nawala ng breno at balanse ang bus. Nahulog diretsyo sa masukal na bahagi ng lugar. Tumama sa mababatong bahagi ang sinasakyan kaya marami ang sugatan. At halos kalahati ng laman nito ang namatay. Kasama ang pamilya ni Duroy. Halos gumuho ang mundo niya nang makitang duguan ang mga anak at asawa. Kasama niya ang ama na todo din sa paghagulgol. Dahil maging ang asawa nito ay kasama sa trahedya. Makalipas ang ilang buwan, halos hindi na makilala si Duroy. Palagi itong lasing at wala sa sarili. Napagkasunduan nilang mag-ama na magsama. Total matagal na din namang patay ang ina. Para mabuhay, ipinagpatuloy ng dalawa ang pwesto sa palengke. Anak, pwede ba? Mamaya ka na muna uminom. Ubusin mo naman muna ang paninda. Saka malayo pa ang uuwian natin. Mamaya hindi ka na naman makapagmaneho ng tama ha. Mahirap umuwi pag hindi maayos ang wisyo mo. Wika ni Tatay Norbing. Tatay, kaya ko naman po. Ako ba? Tsaka, bakit parang ang dami ng tinda natin? Hindi nauubos ah. Bakit ka ba natatakot tay? Ayaw mo nun? Susunod na tayo sa kanila. Ganito na lang. Kaysa ubusin ko tong iniinom ko, akin na ang iba mong paninda. Ipasok mo sa balde at ilalako ko. Gayain natin yun no? Yung babae, nilalako niya yung mga isda niya sa bahay-bahay. Tugon ni Duroy. Duroy, kaya mo pa ba? Wala tayo sa baryo ha. Nasa palengke tayo ngayon. Baka maligaw ka dito. Hindi mo naman kabisado ang daan. Tsaka sa panahon ngayon napakadelikado at ayaw kong mawalan pa. Maglalako ka. Lasing na lasing ka na nga. Hindi mo nakakayaning maglakad ng tuwid. Di ba tay? Ang usapan natin, wala nang magdadrama. Iniwan nila tayo. Sumama sila. Nahinto sa pagsasalita si Duroy nang makita ang babaeng may bitbit na balde na puno ng isda. Buhat ito ng ale palabas sa palengke. Napalunok ng laway si Duroy habang iniisip kung paano yun nabuhat ng babaeng patpatin. Nais niyang gayahin ang ale. Bitbit lamang ang balde na may paninda at naglalakad. Tirik pa ang araw ng mga oras na yun, kaya hinamon niya ang ama sa plano. Talaga naman Duroy, oo. Kung ano-ano ang naiisip mo kapag lasing ka.
Troy, isipin mo may puhunan ng mga paninda natin. Pag hindi ito naubos, hindi ko alam kung may kakainin pa ba tayong dalawa sa mga susunod na araw. Ba't mabiglaan mong naisipan yan eh? Abay halos araw kang tulog sa gilid. Pero hindi na bale. Pasalamat na lang ako na naisip mo yan. O siya, sige na. Itabi mo na yung iniinom mo. Wika ni Tatay Norbing. Ikaw yata ang lasing, tay eh. Wala ka talagang tiwala sa akin, ano? Sige na, lagyan mo na kahit 10 kilo. Kaya ko yung buhatin. Saka kung hindi maubos, edi may kakainin tayo. Ayos, may pulutan na. Eto na, higigilid na po. Tugon ni Turoy. Wala namang nagawa si Tatay Norbing kundi pagbigyan ng anak. Naiisip niyang masyadong marami ang isdang nakuha. Ngunit wala naman masyadong mamimili. Siguradong hindi mauubos ang mga paninda nila kung hindi ito gagawa ng paraan. Ikinilo ng ama sa tagi-1 kilo ang mga isda. Pagkatapos, inilagay sa plastic bago ipinasok sa balde. Ayon sa kanya, mas mainam nang nakatakal para hindi na mahirapan ang anak sa pagbitbit ng kiluhan. Binigyan niya din ito ng maliit na supot para sa paglalagyan ng kita. Itinali sa hawak na balde para hindi mawala ng anak. Ilang sandali pa ang lumipas. Umalis na si Duroy. Sinisinok pa ito habang nilalako ang paninda. Dahil sa lasing, hindi alintana ni Duroy ang nilalakaran, maging ang mga lugar na pinapasukan. May iilan namang bumibili sa kanya sa daan, ngunit hindi naman naubos kagad. Sa kagustuhang maibenta lahat ng isda, kaya hindi nagdalawang isip si Duroy na lumakad papalayo sa lugar. Habang binabagtas niya ang daan, walang ibang iniisip si Duroy kundi makauwi at maubos ang natirang inumin. Sobrang saya naman ni Duroy habang iniisip na meron pa siyang iinumin mamayang pag-uwi. Minuto lamang ang nakalipas. Bigla niyang nakasalubong ang babaeng nauna sa kanyang maglako. Napangiti si Duroy dahil wala nang dala ang babae. Hindi niya din naiwasang tanungin ito kung marami pa bang bahay papasok sa lugar. Aba, sumunod ka din pala. Marami pang bahay papasok, pero hindi sila bumibili kapag hindi nila kilala. Tsaka, dito ako palagi nagtitinda, kaya nasanay na sila sa akin. Medyo hindi maganda kung papasok ka din sa lugar, lalo pat. Tumigil naman sa pagsasalita ang babae. Tinignan niya si Duroy mula ulo hanggang paa. Tila sinusuri niya kung ano ang katayuan ng kaharap. Sa palagay ko, bumalik ka na lamang doon sa kabila. Huwag dito, baka mabiktima ka ng masamang... Nako, tinatakot mo siguro ako. Iilang kilo na lang tong dala ko. Tsaka huwag kang mag-alala. Hindi ko aagawin ang mga suki mo. Kung yan ang iniisip mo, naghahanap buhay lang din naman ako para makakain. Wika ni Duroy. Hindi mga suki ko ang inaalala ko. Baka mamaya, imbes na naghahanap buhay ka lang para makakain, baka ikaw pang maging pagkain. Hindi mo kabisado ang lugar kaya maniwala ka. Ikakasama mo kung tutuloy ka, lalo na't palubog na ang araw. Maraming... Ngunit hindi maituloy ng Ale ang pagsasalita. Tila hindi naman siya pinapakinggan ni Duroy. Umalis na lamang ito nang walang paalam.
Huminga ng malalim si Luching at nagmamadali ng makalis sa lugar. Habang sinusuyod ang baryo, hindi nakakaramdam ng kahit anong takot o alinlangan si Duroy. Sa isipan niya, ayaw lamang siguro ng babaeng maubos ang paninda niyang isda. Pasipol-sipol pa ito habang sumisigaw sa daan. Psst! Hoy! Isda ba yan, iho? Halika nga dito. Wika ng matandang lalaki. Napahinto si Duroy sa tapat ng bahay nito. Tinawag niya ang binata at pinalapit sa tahanan. Bibili sana ako pero pakiusap, kung mahal mo pa ang buhay mo, huwag ka nang tumuloy papasok dyan. Iho, hanggang dito lang ang pwede mong pasukin. Baka mapahamak ka. Saka, abay nakainom ka ba? Bago ka dito ano? Kaya malakas ang loob mong magsisigaw. Palubog na ang araw. Kailangan mo nang bumalik. Delikado at baka magising mo ang mga natutulog na mga nilalang dito. Maglako ka na lang sa ibang lugar. Basta wag sa lugar na ito. Payo ng matanda. Ayan na naman ba? Kailangan ko na pong maubos itong paninda ko eh. Ilan na lang naman to. Pagkatapos ng ilang bahay, ubos na to. Aswang. Oo nga. Siguro. Wala namang Diyos eh. Puro masasamang nilalang lang ang meron. Tugon ni Duroy. Nakatawa pa ito habang nagsasalita sa harap ng matanda. Mula nang mamatay ang pamilya, wala ng Diyos na kinilala si Duroy. Palagi niyang itinatanong kung totoo bang may tagapagligtas. Kaya siya natatawa. Sa isipan niya tinatakot lamang muli siya ng matanda. Bago siya maniwala, kailangang makita niya mismo ang aswang na sinasabi nito. Dagdag ni Duroy, hindi siya maniniwala hanggat hindi ito nakakakita. Lasing ka na nga binata at wala sa sarili. Pero sana, hindi ka umabot sa puntong tatawag sa Diyos kung kakailanganin mo na. O siya sige, mukhang buo naman na ang loob mo. Halika muna at maibibigay ako sa iyo. Wika ni Lolo Doming. Habang may inaabot na maliit na bagtingan ang matanda. Sa paglalarawan ni Duroy, mukha itong sinasabit sa leeg ng aso na tumutunog kapag naglalakad. Natawa na lamang si Duroy habang kinukuha ang inaabot na matanda. Wala sa loob niyang binulsa ang gamit. Wala din sa loob niyang nagpasalamat sa kaharap. Sa oras na mangailangan ka ng tulong, gamitin mo lang yan. Maniwala ka't may dadating para tulungan ka. Wika ni Lolo Doming. Maraming salamat po ha. Siya nga po pala. Bibili po ba kayo? Kasi kung hindi na, mauuna na po ako ha. Konti na lang naman to. Malapit na tong maubos. Tugon ni Duroy. Sige. Bigyan mo nga ako ng 1 kilo. Siya nga pala, kapag may nag-alok sa'yo ng kahit ano, huwag mong tatanggapin. Sa oras na tinanggap mo yon, siguradong hihingi sila sa'yo ng kapalit at siguradong mas matindi. Bilin ng matanda. Ilan po ba silang nandito? Esto hindi niyo po na itatanong. Ang harap ko po talagang makakita ng aswang.
Abay hindi ko nakita ang Diyos nung tinawag ko eh. Tsaka Manong, kanina pa kayo paulit-ulit. Mas malala pa kayo sa tatay ko eh. Tugon ni Duroy. Hinampas na matanda ang baston na hawak. Dahil sa pagkapilosopo ni Duroy, hindi man maganda ang sinabi nito. Ngunit panalangin ng matanda na magkaroon ng milagro at manumbalik sa katinuan si Duroy. Ramdam niya ang pariwarang presensya na bumabalot sa binata. Dagdag pa ng matanda. Hindi man alam kung bakit ganito ang sitwasyon ni Duroy. Hinihiling niya sa ama na makita nito ang kapatawaran, maging sa sarili. Minuto lamang ang nakalipas. Inabot na ng matanda ang bayad kay Duroy. Hindi na ito nagsalita. Bagkus tinapik lamang sa balikat ang binata at pasimpleng umihip ng usal pang proteksyon. Habang ginagawa yun, hindi niya maiwasang maramdaman ang kalungkutan nito. Lalo pa nang magkatitigan sila sa mga mata. Tumalikod na si Duroy na walang kaalam-alam sa ginagawa ng matanda. Bit-bit ang paninda at sinisigaw ang tinda habang papalayo. Ako ba talaga yung laseng o yung matanda na yun? Sabagay, baka nalipasan yun ng gutom. Paano magkakaroon ng aswang sa lugar na kagaya nito? Ang sarap ng hangin. Napakasarap magpahinga. Wika ni Duroy. Tinignan niya ang laman ng balde. Binilang kung ilang supot pa ang natira. Ramdam niya ang pagod sa haba ng nilakad. Napabuntong hininga si Duroy nang makita na may 6 na supot pa. Ramdam niyang alanganin na sa oras para mag-ikot. Kaya napagpasyahan niyang sumimple sa nakikitang mga kubo. Hindi kalayuan sa nilalakaran. Iniisip ni Duroy na hanggang doon na lamang. Babalik na ito kung hindi pa rin mabili ang mga isda. Nang marating ang lugar, napakunot ang noo ni Duroy dahil sobrang tahimik. Tila walang katao-tao. Akmang tatalikod na sana nang may biglang umubo. Napalingon si Duroy. Nakita ang lalaking humihit-hit ng tabako. Habang nakatingin sa kanya, nakapamewang pa ito na tila naghahamon. Ano ang dala mo? Tamang-tama. Wala pa kaming pagkain ngayon. Halika bata, lumapit ka. Bilisan mo. Wika ng lalaki. Dahil sa lakas ng pagtawag nito, sabay-sabay nagsibukas ang mga bintana ng kubong nakahilera. Bigla namang nagtawanan ang mga dumungaw habang nakatitig ng masama kay Duroy. Sa kabilang banda, natuwa naman ang binata dahil ayon sa kanya, mauubos na ang dala niyang isda. Ilang sandali pa ang lumipas. Naglabasan na ang mga tao sa mga kabahayan. Wala sa isip na lumapit siya sa mga ito at nilatag ang dala. Ang nasa isipan lamang niya ng mga oras na yon, maubos lahat ng paninda. Maya-maya pa, may dumating na matandang nakatungkod ng kahoy na may nakasabit na maliit na bungo. Hindi naman malaman ni Duroy kung saan nanggaling. Ayon sa paglalarawan niya, kasing laki lamang ng itlog ang nasabing bungo. Napatras ito nang may iniabot ang matanda. Umiiling lamang si Duroy. Dali-dali namang inilapit ng matanda ang ulo nito sa mukha niya. Kasabay ng pag-ihip ng hangin, biglang nawala ng malay si Duroy.
Ang naaalala lamang niya ng mga oras na yon, ang malademonyong tawa ng mga nilalang habang nakapalibot sa kanya. Madilim na nang idilat ni Duroy ang mga mata. Napasigaw siya nang makita na nakabaliktad na ang lahat. Maging ang mga sumasayaw na tao, kubo, maging ang malakas na apoy. Kukusatin pa sana ang mata, ngunit naramdaman niyang nakatali ang mga paa. Doon lang niya napagtanto na nakabitin pala siya patiwarek. Pagpasensyahan mo na. Halos ilang araw na kaming hindi nakakakain. Kaya ngayon, sigurado ko, pati buto mo masisimot. Muling wika ng lalaki. Diyos ko, tulungan niyo po ako. Tulong! Ayaw ko pang mamatay. Nagbibiro lang naman po ako kanina. Patawarin niyo na po ako. Pakawalan niyo ako. Maawa kayo, pakiusap. Wika ni Duroy. Nagtawanan lamang ang mga nakapaligid sa kanya. Akbang bubuhati na siya palapit sa nagbabagang apoy. Naalala niya ang bigay ni Lolo Doming. Kahit hindi sigurado, pinilit niyang igalaw ang katawan para mapatunog ang maliit na bagtingan. Halos mawala na ng pag-asa si Duroy dahil sa nakikita. Unti-unti nang nagpapalit ng anyo ang mga nilalang habang nagsasagawa ng ritual. Ikinumpas na matandang may tungkod ang mga kamay at pinalapag si Duroy. Tinanggal nila ang pagkakatali at ililipat sana sa malaking mesa. Dito na nakakuha ng pagkakataon si Duroy para dukutin ang bagtingan na nasa bulsa. Tumawag muli siya sa ama. Ipinapaubaya na niya sa Panginoon ang lahat. Pinikit niya ang mga mata habang patuloy sa pagpapatunog ng bagtingan. Maya-maya pa, biglang napatingala si Duroy. May malakas na paghuni na papalapit sa kanya. Doon lamang siya nakahinga ng maluwag. May malaanghel na figura na dumating at iniangat si Duroy. Sa tagpong yon, masasabi ni Duroy na nagbukas ang langit sa kanya. Pinababa ng ama ang mga anghel para iligtas siya. Muling nawala ng ulirat si Duroy. Nagising na lamang ito sa boses ng ama na gumigising sa kanya. Duroy anak, gising na. Ito na nga ba ang sinasabi ko sa iyo kanina eh. Kaya hindi ako sang-ayon sa gusto mong mangyari. Yan tuloy. Nang istorbo pa ako ng mga tanod para hanapin ka. Abay, nakatulog ka dito sa gilid ng kubo. Mabuti na lang at naabisuhan ako ni Luching kanina. Sinasabihan kanyang huwag ka nang dumiretso at baka may masamang mangyari sa iyo. Ayan ho, tumutulo pa yung laway mo sa pagtulog. Mabuti na lang at hindi ka napagtripan ng mga dumadaan. Maghahating gabi na. Wika ni Tatay Norbing. Mapungas pa ang mga mata ni Duroy at unti-unting idinidilat. Napayakap pa ito na mahigpit sa ama at humagulgol. Humihingi ng tawad sa lahat ng nangyari. Tay, suntukin niyo nga po ako. Sige na po. Baka po nasa langit na din ako eh. Wika ni Duroy. Ngunit hindi pa natapos ang pagsasalita nito. Bigla siyang binigwasan ng ama. Napangiwi pa ito nang maramdaman ang sakit ng pagtama ng kamao ng ama. Hindi naman napigilan ng mga tanod na tumawa dahil sa nakitang reaksyon ni Duroy. Sa susunod na iinom ka, ilagay mo kasi sa tiyan, huwag sa ulo. Ayan, ano,
Nagising ka na ba? Abay kung hindi pa, pwede bang kami naman ang susuntok? Wika ng isa sa mga tanod. Nagsitawanan ang lahat. Ngunit malaking katanungan pa rin para kay Duroy ang nangyari. Lalo pa ang kubo kung saan siya nakita ng ama. Iyon ang mismong kubo kung saan nakatira ang matanda na nagbigay sa kanya ng maliit na bagtingan. Ayon naman sa mga tanod, wala namang nakatira doon. Matagal nang patay ang sinasabi ni Duroy na si Lolo Doming. Isa itong kilalang manggagamot sa lugar. Dagdag pa ng mga tanod, marami ng dayo na nakapagkwento tungkol sa matanda. Nagpapasalamat si Duroy sa ama at sa mga tanod na naghatid pa sa kanila pauwi sa mismong baryo. Magmula nang mangyari ang insidenteng yun, marami nang nagbago kay Duroy. Tumigil na ito sa pag-inom. Inayos ang buhay nilang mag-ama. Humingi ito ng tawad lalo na sa ama. Alam na ni Duroy na hindi tamang isisi sa Diyos ang pagkawala ng pamilya. Bagkus, ipinanalangin lang niya ang kaluluwa ng mga pumanaw. Muling naging alagad ng Diyos si Duroy, kasama si Tatay Norbing. Sa kasalukuyan, nagkaroon muli ng bagong asawa si Duroy at nagkaroon sila ng 4 na anak. Magpasa hanggang ngayon, buhay pa si Tatay Norbing at Duroy. Ngunit magmula ng araw na yon, hindi niya malilimutan ang inkwentro sa mga aswang at ang binigay sa kanya ni Lolo Doming na bertud ng bagtingan. Ang susunod nating kwento ay mula sa isa nating tagapakinig. Naitago na lang natin sa pangalang Marisa. Walang eksaktong taon. Probinsya ng Cebu. Diyos kong babae ka. Buntis ka ba? Umagang umaga Parang hindi maganda ang timpla mo. Saka sino yung nababalitaan kong lalaki? Mga prosti tayo, Inday. Kaya ilagay mo dyan sa utak mo. Hindi tayo seseryosohin ng kahit sinong lalaki. Malaking gulo yan pag nagkataon. Saka, akala mo hindi ko alam na nakikipagkita ka sa hindi customer na pinapasukan natin. Hindi magandang nakikipagnobyo ka. Lalo na sa larangan na meron tayo. Wika ni Anita, kaibigan ni Marisa. Hoy bakla, baka gutom lang yan, Anita. Bilisan nyo nang ang dalawa. Hindi ako pwedeng mahuli sa trabaho ko, no? Abay, hindi ko kayo pwedeng iwan ng ganyan. Simple lang ang gamot dyan kung buntis ka man, Marisa. Huwag mo nang patagalin pa, Pumunta ka na kagad kay Luna, yung nagbebenta ng pamparegla. Nako, kayo talagang dalawa. Puro sakit sa ulo ang pinibigay nyo sa akin. Saka sinong lalaki ba? May hindi ba ako nalalaman? Tanong ni Tikboy. Binabaeng kasamahan ni Marisa. Tahimik namang umupo ang dalaga sa tabi ng dalawang kaibigan. Sigurado din itong nagdadalang tao siya. Lalo pat kabisado ni Marisa ang pakiramdam ng buntis. Ayon sa kanya, hindi naman ito ang unang beses na nabuntis siya ng lalaki. Sa katunayan, ilang beses na din niyang nagawang magpalaglag. Dahil mismong si Marisa ay hindi alam kung sino ang ama ng bata. Ngunit sa tagpong yun, napaisip ang dalaga lalo na nang maalala niya ang gabing kasama si Anton, ang lalaking tinutukoy ni Anita.
Si Anton ay hindi parokyano sa lugar. Ngunit hindi pa rin siya sigurado. Lalo pat halos gabi-gabi, iba't ibang lalaki ang sinasamahan niya. Huminga na lamang ng malalim ang dalaga. Hindi niya alam ang gagawin ng mga oras na yun. Ganun pa man, mas pinili pa rin niyang pumunta kay Luna ng umagang yun. Ayon sa kanya, kailangang malaglag ang batang nakakapit sa kanyang sinapupunan. Tikboy, ihatid mo nga ako. Hindi talaga maganda ang pakiramdam ko. Lalo pat parang pinipiga ang puson ko. Pasensya na kung puro problema ang dala ko ha. Tsaka maraming salamat. Palagi kang nandito para alalayan kami. Wika ni Marisa. Ano pa nga ba? Matitiis ko ba kayong dalawa? Kaya Marisa, sa susunod, wag na kani-kanino sasama ha. Lalo pat hindi ka din sigurado sa mga tao sa paligid mo. Alam mo na sa panahon ngayon, maraming nagbabalat kayo. O siya, sige na. Mag-ayos ka na at idadaan kita kina Luna bago ako pumasok. Hoy, ikaw naman Anita, maglinis ka ng bahay ha. Abay nangangamoy lalaki na tong bahay natin. Total naman ikaw lang ang maiiwan. Ikaw lang naman palagi ang naiiwan dito. Tugon ni Tikboy. Oo na, maglilinis na po. Maiba nga ako Marisa. Di ba may pinapainom ako sa iyong gamot para hindi ka mabuntis? Iniinom mo ba yon? Yung maliit na gamot ba ang tinutukoy mo? Oo nga eh. Iniinom ko naman yun palagi. Pero ewan ko ba bakit ganito? Saka napansin ko nga, hindi lang naman to ang unang pagbubuntis ko. Pero kakaiba yung pakiramdam ko ngayon eh. Ayos lang yan. Hindi lahat ng pagbubuntis pare-pareho. Baka may dugong tiyanak yung dinadala mo. Kaya sa tiyan pa lang nangangagat na. Ay nako kayong dalawa ha. Pumili kasi kayo ng tao. Hindi basta may pera papatol na. Sige na. Dalian mo na tatanghaliin ako. Mahuhuli na ako sa trabaho. Muling wika ni Tikboy. Kahit mabigat ang pakiramdam, pinilit ni Marisa na kumilos. Ayon sa kanya, anuman ang kahihinatnan ng mga ginagawa, hinihingi niya na ito ng kapatawaran sa ama. Habang nasa daan, panay pa rin ang paalala ng binabaeng kaibigan. Nangangaral ito na tila naiinis kay Marisa. Ilang sandali pa, narating na nila ang tahanan ni Luna. Hindi naman ito kalayuan sa tinitirhan niya, kaya hindi na sila nahirapan. May ilang diba pa ang pagitan mula sa pinto ng tahanan ni Luna. Sumisigaw na si Tikboy. Tila galit ang tono nito habang tinatawag si Luna. Uy, dahan-dahan naman. Nakakahiya. May mga taong nakatingin sa atin oh. Baka isipin ano pang pakay natin dito. Sita ni Marisa. Ay nako, hindi ka na nasanay sa akin. Syempre, kailangan natin ng bonggang pasok no? Para mabilis niya tayong marinig. Alam mo naman pag mabagal tayo, hindi tayo papansinin yan. Tugon ni Tikboy. Sino ba kayo? Nakakapulahaw yung mga boses niyo. Ilang araw na naming hindi nakikitang may tao dyan. Kahit magtitili kayo, walang lalabas na Luna. Ano bang kailangan niyo sa kanya? Mukhang alam ko na. May kilala ko. Mas magaling kesa dyan sa hinahanap niyo.
Wika ng aling kapitbahay ni Luna. Napakunot ang noo ng dalawa. Sabay pa silang napatingin sa aling hindi man lamang nila kilala. Maging ang babae ay hindi nilahad ang pagkakakilanlan. Basta na lamang niya dinala ang dalawa sa isang tahanan sa bahay ni Lola Basha. Ni hindi ito kilala sa lugar. Ayon pa sa ale, pili lamang ang mga taong tinutulungan ng matanda. Kaya bago nila marating ang bahay ni Lola Basha, inabisuhan niya ang dalawa na magdahan-dahan sa pananalita. Lalo na si Tikboy. Baka kung ano pa ang masabi nito. Napatikom naman ang bibig si Tikboy. Sinunod niya ang sinabi ng ale. Grabe ka naman po sa akin. Hihingi lang naman kami ng tulong. Tsaka magbabayad naman kami. Hindi kilala sa lugar. Baka mamaya hindi yan marunong at niloloko mo lang kami, ha? Wika ni Tikboy. Pasensya ka na, Tikboy, ha? Pati ikaw nadadamay sa gulong dala ko. Siya nga pala, hayaan mo na. Subukan na lang natin at nandito na din lang tayo eh. Siya nga pala, Ale. Pwede po bang magtanong? Ano po bang proseso ang gagawin? Tanong ni Marisa. Malalaman natin yan mamaya. Sa pagkakaalam ko, hindi gumagamit ng matatalim na bagay si Lola Basha. Minsan na din akong nagdala sa kanya ng kagaya mo. Mukhang naging maayos naman ang resulta. Ang maganda, maaalalayan kanya sa mga gagawin kahit may katandaan na. Kaya ipanatag mo ang kalooban mo. Nandito na pala tayo. Tugon ng ale. Napatigil ang dalawa nang makita ang lumang gusali. Sa larawan ni Marisa, mukha itong lumang tindahan na matagal nang sarado. Nilibot pa ng dalaga ang paningin. Bigla siyang natakot sa gagawin. Nakaramdam si Marisa ng biglaang pagsipa sa puson. Napahawak ito sa tiyan. Tila nanghihina ang dalaga sa kada mangyayari yun. Kamuntikan pa itong mawala ng balanse. Mabuti na lamang at mabilis kumilo si Tikboy. Ayos ka lang ba? Ano? Kaya mo pang maglakad? Ale, sigurado ka ba sa pinupuntahan natin? Mukha na tong abandonado. Tanong ni Tikboy. Aba oo, dito siya nakatira. Tirahan ng dating kilalang mambabarang sa lugar. Pero matagal nang patay ang tinutukoy mo. Ngayon si Lola Basyang atmat na lang ang nariyan. Sige na, sigurado kung aasikasuhin ka nila kagad. Tugon ng ale. Sandali lang po. Parang hindi ko kayang tumayo. Sobrang sakit nang. Natigil sa pagsasalita si Marisa. Biglang bumukas ang pinto at lumabas ang isang binata. May hawak pa itong supot. Kasunod naman niya si Lola Basha. Sa paglalarawan ng dalaga, hindi na gaanong nakakahakbang ang matanda dahil sa katandaan. Maging ang pagtayo nito ay hindi na din tuwid. Akmang tatayo pa sana si Marisa para magbigay galang sa dalawa. Ngunit hindi niya magawa. Hindi maikilos ng dalaga ang katawan. Sa kada paggalaw, tila may tumutusok sa kanyang tiyan. Ilang sandali pa, ang matanda na mismo ang lumapit sa kanila. Kunot noon itong tinitignan sa mata si Marisa. Hindi man nagsasalita ang matanda. Ngunit alam ng dalaga na may sinasabi ito sa isipan. Lola Basha, magpapagamot
Natigil sa pagsasalita si Tikboy. Nako, hindi pagpapagamot ang gagawin nyo dito. Pero magaling si Lola Basha pagdating sa mga buntis. Sabat ng Ale. Apo, sige na't mauna ka na. Ihatid mo na yang pinapahatid ko at bumalik ka kagad. May trabaho tayo. Kayo, alam ko na ang pakay ninyo. Sa tingin ko, hindi magiging maayos kung dito tayo sa labas mag-uusap. Lalaki, nobya mo ba itong kasama mo? May mabigat na presensyang bumabalot sa kanya. Sige na. Mauna ka na sa loob at ayusin mo yung paglalagyan sa kasama mo. Kakailanganin ko muna siyang pagpagan. Mukhang nasakyan ito ng masamang demonyo. Ako na ang bahala. Wika ni Lola Basha. Lola, hindi po ako kasali dito ha. Sinamahan ko lang sila sa'yo. Tsaka mauna na po ako. Marami pa akong gagawin sa bahay. Sige po. Hoy binabae, ang bilin ko ha. Ang boses mo. Tugon ng Ale. Hindi na nagsalita pa ang matanda. Sinundan na lamang ng tingin ang Ale habang papalayo sa lugar. Maya-maya pa, sinuri niya muna ang lagay ni Marisa. Makikita sa mukha ng dalaga ang sobrang panghihina. Hindi ito makatayo ng maayos dahil namimilipit sa sakit ng puson. Samantala, nauna nang pumasok si Tikboy para sana ayusin ang paglalatagan kay Marisa. Ngunit nanlaki ang mga mata niya nang makita ang mga garapong naglalaman ng hindi niya malaman kung mga parte ba ng tao o hayop. Sa paglalarawan niya, mga nakahilera itong garapon na puno ng likidong kulay dilaw. At sa loob nun, may mga tila maliliit na hayop na walang balahibo o balat. Sa kuryosidad, ilalapit niya sana ang muka sa garapon. Ngunit may biglang humilas sa kanya papalayo. Hoy, hindi maganda kung basta mo na lang ilalapit ang mukha mo dyan. Halika na. Ayusin pa natin ang paglalatagan sa kasama mo. Wika ni Matt, apo ni Lola Basha. Pasensya na ha. Nagtataka lang ako kung ano itong mga nasa garapon. Sige, ano bang gagawin natin? Tugon ni Tikboy. Ilatag niyong dalawa ang mahabang mesa. Matt, ilabas mo ang mga gamit ko. Mag-init ka na din ng tubig. Magpausok ka na din ng kamangyan at ihalo mo ito. Wika ni Lola Basha, sabay abot ng isang hibla ng buhok. Kinuha niya ito mula kay Marisa. Dahil hirap itong maihakbang ang mga paa, kaya inutusan na lamang niya si Tikboy na buhatin ang kaibigan. Ay, wala sa usapan nating bubuhating kita ha? Nako, masisira ang beauty ko. Marisa, huwag ka na magpabigat. Baka hindi kita kayanin. Diyos ko po, hindi ko alam kung anong magiging gampanin ko. Pero sigurado, hindi na ako makakapasok nito. Hindi din kita may iwan dito. Lalo pat wala akong tiwala. Wika ni Tikboy. Ang dami mo pang sinasabi. Dalian mo na't kailangan niyang mailabas kung ano man ang nasa katawan niya. Saka mo na siya kausapin kapag maayos na ang lahat. Tugon ni Lola Basha. Pasensya na Tikboy ha.
Maraming salamat sa'yo. Lola, naayos ko na po. Hoy Binabae, ipasok mo na dito. Saka pakiusap ha, huwag kang maglilikot. Kung ano man nakikita mo, huwag mo nang intindihin. Ang alalahanin mo, gumaling muna yung kasama mo. Wika ni Matt. Hindi na nagsalita pa si Tikboy. Bagkus sumunod na lamang sa maglola. Kahit hindi sigurado sa kahihinatnan, nanalangin pa rin ito na maging maayos ang lahat. Lalo pa sa kaibigan. Ilang sandali pa ang lumipas. Nang mailapag si Marisa, nag-umpisa na ding magsarado ng pinto at mga bintana si Matt. Ayon dito, maraming mga tsismosang kapitbahay na pasimpleng nakamasid sa kanila. Kaya kailangan nilang isarado ang lahat. Sa kabilang banda naman, sinuri ng mabuti ni Lola Basha ang lagay ni Marisa. Kumuha ito ng basong may laman ng tubig. Inihipan ng kung anong mga dasal at pinainom sa dalaga. Ilang saglit lang ang lumipas. Nakaramdam si Marisa ng pagkahilo at pagbigat ng mga talukap ng mata. Hindi na malaya ng dalaga na nakatulog na pala siya. Ano pong nangyayari sa kanya, Lola? Saka parang bigla po siyang nawalan ng malay. Tanong ni Tikboy. Ayan mo lang siya Binabae. Alam ni Lola ang ginagawa niya. Tignan mo mamaya, magiging maayos din siya. Umatras ka ng kaunti sa kanila at manahimik. Tugon ni Matt. Shh! Hindi sa tao ang ipinagbubuntis ng kasama mo, kundi punlan ng nilalaki at balak yata nilang magparami. Mabuti na lamang at dito nyo siya dinala. Madali lang naman itong tanggalin. Ngunit hindi madali ang pagdadaanan ng katawan ng kaibigan mo. Matt, kumuha ka ng maliit na garapon at panibagong koleksyon ito. Panibagong alagain. Wika ni Lola Basha. Napangiti naman ang binata at sumunod sa matanda. Napakunot ang noo ni Tikboy. Nagtataka kung ano ang sinasabi ni Lola Basha. Bumalik sa isipan niya ang mga kakaibang hayop na nasa loob ng garapon. Biglang napatakip ng bibig ang Binabae. Nang maisip niya kung ano ang nasa katawan ng kaibigan at kung paano ito nangyari. Diyos ko, hindi ko kinakaya ito. Wika ni Tikboy sa sarili. Kapag hindi ka tumahimik, babanatan na kita. Sabi nang, tatamaan ka na sa akin eh. Lola Basha, awatin niyo po ko. Dahil kung hindi, bibigwasan ko na tong Binabaeng to. Gusto mo bang tulungan ng kaibigan mo o hindi? Tanong ni Matt. Nakaramdam ng takot si Tikboy. Nakita niya na biglang namula ang mga mata ni Matt. Tila mananakmal ito sa sobrang galit. Huminga siya ng malalim at pinakalma ang sarili para hindi na makagawa pa ng kahit anong bagay. Gumilid si Tikboy sa tabi. Hinayaan na lamang matapos sa ginagawa si Lola Basha. Maaaninag sa mukha nito ang pagkasabik kung ano man ang kalalabasan ng ginagawa. Gayunpaman, mas iniisip ni Tikboy ang kalagayan ng kaibigan. Wala pa rin itong malay na mga oras na yun. Sa pagpapatuloy ng kwento, ipinagpatuloy na ni Lola Basha ang ginagawa. Wala itong kahit anong hawak na matalim na bagay. Bagkus,
meron itong ritual na ginagawa. Samantalang si Matt naman, kumuha na ng garapon. Nilagyan ito ng likidong hindi mawari ni Tikboy. Ayon sa kanya, mapusyaw ito na kulay dilaw. Dagdag pa ni Tikboy, may kung anong sangkap pa na nilagay si Matt. Ngunit hindi pa rin niya matukoy kung ano yon. Sa patuloy pang pagmamasid, nakita niyang tila may diferensya sa utak ang maglola. Tumatawa pa ang mga ito na tila wala nang pakialam sa presensya niya. Basta nakatutok lamang ang mga ito sa kalagayan ni Marisa. Maya-maya pa, napahalinghing ang matanda. Nakapikit ito at tinaas ang damit ni Marisa. Tila hinihilot nito ng bahagya ang dalaga at may kung anong pinapahid sa katawan. Kasabay ng pagkumpas ng mga kamay ng matanda, ang biglaang pag-alinsangan ng paligid. Ayon kay Tikboy, sobrang init at nakakakilabot ang hangin. Lumabas ka na. Halika, hindi ka nababagay dyan. Wika ni Matt. Kung sino man ang nagpunla sa batiling na ito, abay maswerte siya at tayo ang magpapalaki sa kanya. Hala sige, lumabas ka na. Hindi bahay ang katawan ng babaeng yan. Dagdag ni Lola Basha. Nanlaki ang mga mata ni Tikboy nang makita ang nilalang na mukhang maliit na sisiw. Meron itong kakaibang itsura. Kinilabutan ng husto si Tikboy dahil sa mga nakita. Lalo pat sa mismong harapan niya isinagawa ang kakaibang gamutan. Iniisip niya na hindi tao ang mga kaharap. Ngunit hindi naman sila nananakit. Bagkus, tinutulungan pa nila si Marisa na matanggal ang punla ng sinasabi nilang batiling sa dilim. Ito'y uri ng isang nilalang na nagbabalat kayo para makapagpunla at makapagparami. Madalas nitong biktima ang mga madaling babae o kaya naman mga babaeng bayaran. Lumabas na. Ligtas na ang kaibigan mo. Kailangan niya lang ng kaunting pahinga. At syempre kakailanganin niya ng ilang linggo para manumbalik ang kanyang lakas. Kung saan mang dako naroon ang nagpunla sa kanya nito, nakakasigurado kung babalikan niya ang kaibigan mo. Kaya kung ako sa'yo, pansamantala ilayo niyo siya sa lugar. Magiging delikado kung malaman ng nilalang na wala na sa katawan ng dalaga ang punla. Hindi naman siya ang kauna-unahang babaeng dinala dito para magpatanggal ng anak. Pero hindi karaniwan ang nangyari sa kaibigan mo. Kaya kung ano man ang mga nakita mo, huwag ka na lang magkwento sa kanya o kahit kanino. Ayaw namin ng gulo at lalong gusto lang namin ng tahimik na buhay. Pagpapaliwanag ni Lola Basha. Naiintindihan ko po. Pero pwede po bang magtanong? Ano po bang ginagawa niyo sa mga... Magtatanong sana si Tikboy. Ngunit natigil ito nang titigan siya ng masama ni Matt. Napakagatlabi naman si Tikboy at hindi na itinuloy ang itatanong. Hinayaan na lang niya na makapagpahinga si Marisa. Habang nag-iisip pa rin kung para saan ba ang laman ng garapon. Sa kabilang banda, iniayos ng maglola si Marisa. Nilagyan din nila ito ng pangontra. Lalo pat nakakasigurado ang matanda sa mangyayari. Nagbigay din si Lola Basha ng mga halamang gamot. Inabisuhan si Tikboy kung paano ito ipapainom sa kaibigan
Maghahapon na. Ngunit wala pa ring malay si Marisa. Kaya't nagpasya na lamang si Tikboy na maghanap ng masasakyan. Hindi siya didiretso sa tinutuluyan. Bagkus, ilalayo muna pansamantala sa lugar si Marisa. Ayon na din sa utos na matanda. Hindi na naghintay ng gabi si Tikboy sa lugar. Lalo pat hindi niya sigurado kung totoong tao ba ang maglola. Hindi naman tumutol si Lola Basha. Bagkus pinabaunan niya ng mga kakailanganin si Tikboy. Dinala niya ang dalaga sa bahay ng kakilala. Alam niyang makakapagpahinga ng ligtas doon ang kaibigan. Nang magkamalay si Marisa, hindi na nito maalala ang mga nangyari. Ni hindi niya din matandaan na umabot sila sa bahay ng matanda. Ngunit ganun pa man, isinalaysay ni Tikboy ang lahat. Hindi man makapaniwala ang dalaga. Pinili nitong sundin lahat ng alituntunin na mula kay Tikboy. Malaki ang pasasalamat niya at hindi siya pinabayaan ng binabaeng kaibigan. Sa pangkasalukuyan, tumigil na din sa pagtatrabaho si Marisa. Pinili nitong lumipat na din ng lugar, kasama pa rin ang mga kaibigan. Nagtayo na lamang siya ng maliit na negosyo katuwang si Tikboy. Ni hindi na din ito nag-asawa. Naaalala pa rin niya ang kwento ng kaibigan. Kung paano tinanggal sa kanyang katawan ang punla ng batiling. Nagpapasalamat nga pala ako sa lahat ng sumusuporta sa ating channel. Nawa ay patuloy niyong suportahan at pakinggan ang ating mga kwento. Hanggang sa muling pakikinig. Paalam.